Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang babaeng nagtiis at kinalimutan ang sarili alang-alang sa pangako at tiwalang pilit na iniingatan. Nakatingin si Mia sa labas ng bintana habang nagmumuni-muni. Nakalimutan na niya ang tungkol sa nilulutong patatas. Matapos ang ilang minuto ay may naamoy siyang nasusunog. Bumalik si Mia sa realidad. Agad niyang pinuntahan ang niluluto at dahil sa pagkataranta ay aksidente niyang nahawakan ang kawali hanggang sa nahulog ito sa sahig. Pinagmamasdan ni Mia ang mga nakakalat na patatas sa sahig. Ano ba namang buhay to? Lahat na lang ng hawak ko nahuhulog. Malumanay ng pagkakasabi ni Mia. Lumaki si Mia na mahinahon at malamya kumilos. Medyo payat rin ang pangangatawan niya noon. Hindi tulad ngayon, hindi na siya halos magkasya sa kanilang kusina. Tuwing magluluto si Mia ay nabububu niya ang mga sangkap sa kadahilan ng lumilipad ang kanyang isip sa ibang mga bagay. Bukod sa kusina ay marami din siyang problemang dapat asikasuhin sa buhay. Gayunpaman, hindi siya nalulungkot at pinanghihinaan ng loob. Nakakahanap pa rin siya ng pag-asa sa ibang mga bagay. Oo nga at laging magulo ang kanyang kusina, pero nakakapag-imbento siya ng panibagong recipe para sa cake. Maalat ang kanyang mga ginagawang soup pero matatansya na niya sa susunod. Tanging sa paggawa ng mga desserts lamang siya kahanga-hanga. Matagal nang kilala ang kanyang bakery sa paggawa ng mga cakes at pies. Maliit man ang bakery ngunit maginhawa at makabago ang disenyo nito. Nagpapasalamat siya dito dahil nasusustentuhan nito ang mga pangangailangan niya at ng kanyang asawang si Bill. Dumilim ang mukha ni Mia nang maalala ang asawa. Matagal na panahon na itong hindi nagtatrabaho. Tanghali na din ito kung gumising at laging umaalis ng bahay para humanap ng inspirasyon sa kanyang pagpipinta. Pumupunta ito sa mga parke, sa mga mall at sa kung saan-saang mga tindahan. Ngunit kahit anong gawin ay tila ba walang nangyayari. Nagpipinta si Bill pag-uwi ng bahay, ngunit itinatapon niya din ito. Magpipinta ulit at pagkatapos ay itatapon na naman. Araw-araw ay ganoon na lamang ang ginagawa ng asawa. Bumibili din ito ng mga canvas, iba't ibang mga brush para sa pagpipinta at kung ano-ano pa. Matapos noon ay guguguli ng ilang araw para humanap ulit ng inspirasyon. Paulit-ulit itong ginagawa ni Bill hanggang sa umabot ng 10 taon. Pinatay ni Mia ang stove at nilinis niya ang sahig. Kinuha niya ang gatas upang ilagay sa refrigerator na bigla niyang naapakan ng patatas na hindi niya napansin noong siya'y naglilinis. Umiyak si Mia dahil sa hindi niya inaasahang pangyayari. Bukod sa muntik na siyang madulas ay natapon din ang hawak niyang gatas. Muling nagreklamo si Mia dahil sa pagiging malamya. Bago pa dumating ang asawa ay nilinis na ni Mia ang kusina. Dumating si Bill sa bahay ng malungkot at lalo itong nalungkot nang makita ang mga sunog na patatas sa ibabaw ng mesa. Patatas na naman? Galit na tanong ni Bill. Anong mali sa patatas? Pasensya na dahil nawalan na ako ng oras para mamili ngayon. Ang dami ko kasing ginawa sa bakery. Di sana ikaw na ang namili ng mga groceries, alam mo namang walang laman yung ref. Dapat tinutulungan mo ko kaysa magpagalagala ka. Sarcastic ang tugon ni Mia sa asawa. Kumunot ang noo ni Bill at naiinis na umupo sa harapan ng mesa. Alam mo namang wala akong oras para sa mga ganyan. Abala ako sa mas importanteng bagay. Gusto mo ba talagang mawalan ako ng inspirasyon? Tumaas ang kilay ni Mia na tila ba mukha itong nasorpresa. Sa wakas, nahanap mo din, hindi ba? Hindi ko napansin at hindi ko naisip na natagpuan mo na ngayon. Dahil kung hindi, maganda sana ang mood mo. Gabi na ako nakauwi kahapon. Pero nung dumating ako, nasa opisina ka pa rin. Abala ka siguro sa pagpipinta. Pwede mo bang ipakita sa akin? Nakangiti at mapang-asar na sabi ni Mia. Tinitigan ni Bill ng may sama ng loob ang asawa. Ngunit sa halip na sumagot ay tahimik na lamang nitong kinuha ang tinidor at kinain ng patatas. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng sabihin sa asawa para umalis ito. Nabigla niyang mapansin ang mga sunog na patatas at nagkaroon siya ng dahilan para magalit. Anong klase kang babae? Magluto ka naman ang pwedeng kainin kahit isang beses lang sa buong buhay mo. Sinisira mo lang ang mga bagay na nasa paligid mo. Agad namang sumagot si Mia. Alin dyan ang hindi mo nagustuhan? Kaunti lang naman ang nasunog ah. Kung hindi mo gusto, pwede namang ikaw ang magluto. Wala akong pakialam kung gusto mo kong pakainin ng luto mo. Walang alam si Bill pagdating sa pagluluto, kaya tumahimik na lamang at ipinagpatuloy ang pagkain ng patatas. Bagamat may kaunting sunog, ay hindi maikakailang masarap pa rin ito. Samantala, naghugas naman ng mga plato si Mia. Pagkatapos noon, ay nagtimpla siya ng kape at naglagay ng pancake sa mesa para sa kanya. Huminga siya ng malalim at matapos ay naupo at pinunas niya ang mga pawis sa kanyang noo. Mabilis na nadagdagan ng kanyang timbang nitong mga nakarang araw at ngayon ay nararamdaman niyang mas pinapahirap nito ang kanyang buhay. Tinitingnan ni Bill ang asawa habang nag-iisip ng hindi magaganda dito. Para sa kanya ay hindi nakaakit-akit si Mia
Dati ay mahal na mahal niya ito, ngunit sa paglipas ng mga taon ay nagmukha na itong matanda at nadagdagan na rin ng timbang. Para kay Bill, bilang isang lalaki ay gusto niya ring umuwi ng bahay na may asawang maganda at maayos. Ngunit kailangan niyang magtiis sa babaeng nalimutan na ang pag-aayos. Pagkatapos kumain ni Bill ay iniwanan niya ang pinagkainan sa lamesa at agad na nagtungo sa kanyang opisina kung saan siya nagpipinta. Hindi man lamang ito nagpasalamat sa asawa sa pagsisikap nitong makapaghain ng pagkain para sa kanya. Gayunpaman ay sanay na si Mia sa ugali nito. Inubos na niya ang kanyang kinakain at hinugasan ng mga plato. Pagkatapos ay pumunta na siya sa banyo para maligo. Samantala, habang nakaupo si Bill ay iniisip niya ang tungkol sa kanyang buhay. Tila ba ang lahat ay hindi umaayon sa kanya? Inaalala niya ang kanyang pangarap noong bata pa lamang siya. Gusto niyang maging isang sikat na pintor, kung saan ay maraming pumipilang kliyente para umorder ng mga paintings at mga magagandang babae na magkakandarapang lumapit sa kanya. Pero ibang-iba ang nangyari. Sa mga panahong nagdaan, sinubukan niyang iba't ibang mga estilo sa pagpipinta para maging isang magaling na pintor. Ngunit ang lahat ay nawala ng kabuluhan dahil hindi niya pa rin magawang makapagpinta. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Bill na magiging maayos din ang lahat. Bukod sa pagiging bata pa, ay malakas at masigla din ang kanyang katawan. Talagang hindi pa lang niya nahahanap ang kanyang inspirasyon. Hindi pa man lamang nag-uumpisa si Bill sa pagpipinta ng kanyang obra maestra ay tila ba wala na siyang gana. Kaya inilaan na lamang niya ang kanyang oras sa paglilinis ng mga brush at drawer. Matapos noon ay tumingin siya sa orasan at nagpa siyang pumunta sa kanilang kwarto upang matulog. Pagpasok sa kwarto, nakita ni Bill ang asawang natutulog. Masaya naman siya para dito dahil hindi na siya nito masesermonan. Makalipas nga ang 10 minuto ay nakatulog na rin si Bill. Kinabukasan, tulad ng kinagawian ay naunang bumangon si Mia sa higaan upang mag-asikaso. Umiinom siya ng kape nang biglang dumating si Bill sa kusina na mukhang naiinis at naupo sa harapan ng mesa. "Pinagtimpla mo ba ako ng kape?" tanong ni Bill sa asawa. Agad namang kinuha ni Mia ang tasa na may kape para ibigay kay Bill. Ngunit muntik na itong matapon nang ilalagay na niya sa mesa. "Kahit kailan wala ka talagang nagagawang maayos." Pabulong at naiinis na sabi ni Bill. Tahimik lamang si Mia sa narinig nito, ngunit lalo lamang siyang gustong hiyain ng asawa. "Hindi ko alam kung bakit bumibili pa ang mga tao sa iyo at sa ginagawa ng bakery mo. Palagi na lang nakakasira ng mga bagay. Wala pa bang nagrereklamo?" Malakas na pagkakasabi ni Bill, ngunit ningnan lamang ni Mia ng masama ang asawa at nanatiling tikom ang bibig. Napagtanto ni Bill na walang saysay ang paghamak niya kay Mia, kaya nanahimik ito at hinigop ang kape. Kumuha din siya ng pancake para kainin, ngunit nginiyay niya lamang ito ng kaunti nang bigla nitong idura sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang hibla ng buhok na nakalagay sa kinain niyang pancake. Nagalit ito at sumigaw. "Nakakalibadbad ito, Mia. Hindi ka man lamang pa pwedeng gumawa ng normal na pagkain?" Nakikinig lamang si Mia sa sinasabi ng asawa habang nakabuka ang bibig nito. At nang matapos si Bill sa pagsasalita ay tsaka naman siya nagpaliwanag. "Pasensya na, hindi ko naman sinasadya yan." Ibinuka ni Bill ang kanyang bibig na tila ba may sasabihin pa ito. Ngunit hindi niya maisip ang salitang dapat sabihin dahil sa galit. Bigla siyang napatitig sa katawan ni Mia at nakapagsalita ng hindi maganda na pagsisisihan niya. "Hindi ko alam kung bakit kita pinakasalan. Napakamalas ko naman. Kung alam ko lang na magiging lumba-lumba ka, edi sana hindi na kita pinakasalan." Pagkatapos sabihin iyon ni Bill ay tumahimik ito, isang kakilakilabot na katahimikan. Kahit kailan ay hindi inonsulto ni Bill ang asawa, maliban sa mga oras na iyon. Kinagat ni Mia ang kanyang labi at tumingin sa asawa. Hindi niya akalain na sasabihan siya nito ng mga masasakit na salita. Gustong umiyak ni Mia dahil sa sama ng loob, ngunit mas inisip niya kung ano ang dapat sabihin kay Bill. "At sa palagay mo, pinaburan mo ko dahil pinakasalan mo ko? Oras na siguro para sabihin ko sa iyo ang totoo." Nakatingin si Bill sa asawa nang bigla itong makaramdam ng pagkabalisa. Hindi siya mapalagay dahil ayaw niyang marinig kung ano man ang sasabihin nito. Ngunit huli na ang lahat at nagpatuloy sa pagsasalita si Mia. "Alam mo, sobra kong mahal ang nanay mo. Kahanga-hanga siyang babae. Napakabait niya at mabuting ina. Pero malungkot. Alam mo kung bakit? Dahil naghirap siya sa isang anak na walang kwenta. Nagtiis siya bago kita kunin. Sa palagay mo talaga, magpapakasal ako sa walang kwentang tao at walang alam gawin? Hindi ako papayag na maging asawa mo kung ako lang ang tatanungin. Pero lumapit ang nanay mo sa akin at nagmakaawa na pakasalan kita. Pero bago ako tumanggi, inalok niya ako ng bagay na hindi ko kayang tanggihan. Binigyan niya ako ng pera pampagawa ng bakery dahil yun ang pangarap ko. Bilib nga ako sa katapatan niya at pagbibigay ng tiwala sa akin. Dahil wala kaming ginawang kasulatan. Pwede ko namang hindi tupadin yung usapan namin. Pwede ko namang kunin na lang yung pera tapos tanggihan ka sa alok mong kasal. Pero hindi ko kayang sirain yung tiwalang binigay ng nanay mo sa akin. Dahil tapat akong tao.
Kapag nangako ako sa isang bagay, ginagawa ko ang lahat anuman ang mangyari. At pinangako ko sa nanay mo bago siya mamatay na hindi kita iiwanan anuman ang mangyari. Para kang bata na hindi pwedeng iwanang mag-isa. Hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong magbayad ng mga bayarin, at kahit sarili mong kape hindi mo kayang timplahin. Kaya hindi kita iiwanan dahil sa nanay mo. Namutla si Bill sa mga sinabi ni Mia sa kanya at ang galit niyang nararamdaman ay naglaho na parang bula. Sinabi ko na sa iyo ang mga dapat mong malaman. Oo, nangako ako sa nanay mo na aalagaan kita, pero hindi kasali doon ang pangi-insulto. Hanggat hindi mo pinapainit ang ulo ko o gawin ang mga bagay na hindi dapat, aalagaan kita. Pero pag nakarinig ulit ako ng mga pang-iinsulto galing sa'yo, may iwan ka sa wala. Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang bumibili at naglalaban ng mga damit mo. Ako ang nagbibigay sa'yo ng pera para dyan sa pagpipinta mo. Ako ang naghahanap buhay at ikaw, wala kang binigay ni piso sa 10 taon nating pagsasama. Kung gusto mong gawin ang mga bagay na gusto mo, sige lang, pumunta ka. Sabihan mo ulit ako ng mataba at lumba-lumba. Nanatiling tahimik si Bill. Samantala, ngumisi naman si Mia dahil nasabi na niya ang matagal niyang gustong sabihin sa asawa. May utak ka pa rin naman pala. Ibig sabihin, hindi nawala lahat. Ubusin mo na yung kape mo at umalis ka na para hanapin ang inspirasyon mo. Huwag mo kong istorbohin dahil marami pa akong gagawin bago pumunta sa bakery. Nagdaan ng ilang minutong tahimik ang dalawa. Agad ininom ni Bill ang kanyang kape at kumain ng kaunting pancake. Pagkatapos ay hinugasan ng tasa na kanyang pinag-inuman na hindi niya nagawa noon. Tahimik niyang isinara ang pinto bago umalis. Nakangiting tumayo si Mia sa upuan nang biglang tumama ang kanyang balakang sa lamesa at nahulog ang tasa na kanyang pinagkapihan. Napailing na lamang si Mia at sinabing, "Anong klaseng araw to? Nahuhulog na naman ang mga bagay sa kamay ko." Salamat sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Mia. Kung paano siya nagtiis, nagmahal at nagpursige para sa pangako at tiwala na ayaw masira. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, hindi lahat ng pangako ay natutupad at ginagawa. Kaya nga meron tayong saying na mga pangakong napapako. Minsan, hindi naman ikaw ang problema kundi ang iba. Kaya kahit gustuhin at ipaglaban natin ang mga pangakong ating binibitawan, hindi na natin magawa dahil napapagod at nasasawa na rin tayo. Hindi man sa sarili natin pero sa ibang tao. Kaya mas mainam pa rin unahin ang sarili para magawa mo ang mga dapat at gusto mong gawin.